May adlaw diya sa inyo mga igsoon. Salamat sa Dios na pinaagi sa grasya ug kaloy sa Dios. Ani ana pod kita maguban-uban ni atong buluhaton pinaagi sa grasya ug kaloy sa Dios na makapadayon kita sa atong pagtuon sa mga espirituhanong pulong na gikan kang Ginoong Kristo. Dili ka nako. Atong siguro usbon ko na lang ni emphasize na lang nato no kana kaning atong buluhaton dire wala tay gidang denominasyon, wala tay ginaduso nga pundok, sikta ba dia o simbahan ng ato lang gida dire ang gugma sa Dios ug ang gugma sa isikataw ug ang pagwali sa gospel of the kingdom of God. Wala siya ang mensahe sa ginharian sa Dios. Para kanako usa lang atong pastor dire, usa lang atong magtutudlo, usa lang atong hari, usa lang atong mangluluwas, walay lain kundi ang atong Ginoong Kristo. Salamat sa Dios, salamat sa Dios. Bueno, karong adlaw mga igsoon, atong tukion ang usa ka importanteng butang sa atong panginabuhi diri sa yuta. Apan subo nga pamalandungan nga murag wag yun nato tagaig panahon or paghuna-huna ba o importansya. Ang punto nga giingon diha pangutana nga andam ka ba? Ang atong tema karon nagaingon nga nangutana kanato, andam ka ba? Andam ka ba? Andam ka ba? Sa usa ka mahinungdanon importante sa kinabuhi sa usa ka tawo. Bueno, diri sa atong panginabuhi sa yuta igsoon, normal magyud na nga nangandam mitag paningkamot, labi na natay transaksyon sa gobyerno, natay application ba diha, natay transaksyon sa negosyo, natay mga mga ga-apply trabaho namoy application, kamong mga kabataan nag-eskwela na examination sa tanang aspeto sa atong panginabuhi ana gyud papangandam. Mangandam ta nga mabungahon, successful ug madaugon jud ang atong mga buluhaton. Pero subo kay pamalandungan igsoon nga ang pinaka-importanteng pagpangandam gani sa usa ka tawo mao ang pagpangandam sa iyang espirituhanong padulngan. Okay? Pag-andam sa espirituhanong padulngan. Bueno, atong sugdan ang atong pagtuon karong adlaw. Diya sa libro sa Santiago 4:14 nag-ingon diha. Santiago 4:14 nag-ingon diha. Ang tinuod wala gani kamo masayod kung unsa ang may tabo kaninyo ugma. Kaya ang atong kinabuhi sama lang sa gabon. Sa English pa, vapor, alisngaw, o sa English pa, puff of smoke, aso. Sa English pa, a mist, nga makita karon og sa dili madugay, mawala. Mga igsoon, sabto na to, nga ang atong kinabuhi diri sa yuta, temporary lang. Nga natay katapusan diri sa yuta, anay termino, anay gitawag nga kamatayon, naay dead end sa imong biyahe diri sa kalibutan. Suma ang mga atong mga nadunggan sa mga news nato karon na mga celebrities, mga banggiitan na mga tao, adunahan, mga di kalibre nga nangamatay. Wa sila kasiguro. Number one, ang akong nasabtan karon na permanenteng namatay niya tong Hulyo 8. Ang kanhing ex-prime minister sa Japan, si Shinzo Abe. Aba, samtang kampanya sa ilang eleksyon, na ay usa ka tawo dito nga sa iyang likod nga naghimo og
hinagiban na baril, naghimo-himo sa ingong gitag homemade gun, ipusil niya. Patay in taon ang Prime Minister Shinzo Abe. Kadua, ang unang asawa ni kanhing President Trump sa Amerika. Aba, bilyonaryo, dato kayo. Tong July 14, 2022, na-discoveryhan na lang pag-abot sa iyang maid sa iyang balay sa kondo sa New York, namatay dito sa hagdanan. Patay. Bilyonaryo, sikat. Unang asawa ni President Trump. Karon din sa ato sa Pilipinas, nitong July 24, subo kaya na pamalundungan nga ang kanhing mayor sa Lamitan, Basilan ba diha? Si former Mayor Rose Purigay, gi-assassinate sa usa ka doktor. Samtang walakaw man siguro sila basta kay graduation sa iyang anak sa College of Law sa Ateneo. Patay. Ay ang anak, critical condition. Wag siya siguro kauna-una nga matermino na siya ng adlaw. Napoy usa dito na naangin ang security guard in town nga way kaalam-alam namatay. Wag din daw to'y hunahuna nga mo na tong katapusang bugto niya siyang kinabuhi. O ang pinaka-sikat karon sa Pilipinas nga namatay, ang atong former President Fidel Ramos, 94 anyos, namatay. Maulagi nang inuna ko nga di ta ka siguro andam ta diri sa yuta, sa mga transaksyon, sa mga negosyo, sa mga buluhaton diri pangyutanon, andam ta. Pero igsuon, subo kay na pabalandungan, wag tay saktong pangandam sa atong termino sa kinabuhi di sa yuta nga musud na kita dito sa atong espirituhanong eternal na kinabuhi. Now, atong tukyon ang mga puntos sa atong leksyon karong adlaw. Andam ka na ba? Numero 1, dawato nato na ang atong kinabuhi samara sa gabon, aso, alisngaw. Usbon ko Punto numero 1, dawato nato na ang atong kinabuhi samara sa gabon, aso, alisngaw. Okay. Ang punto diya may ison, buot pasabot, nga bisag ingong kang moabot kang 100 years old rin sa yuta, naagay po katapusan. Di gyud ka permanente pundo di sa yuta. Bisag unsa ka baggiitan, bisag unsa ka kadunahan, bisag unsa ka kabaskog ba diha, bisag unsa ka kasikat, mamatay ka gyud. Por iso, pinagi na ng kamatayon, pinagi ng realidad sa atong kinabuhi. Sabto nato nga dili ta permanente diri sa yuta. Kaning yuta dili ni ang atong permanente address. Mga matay gyud na ni, mupanaw gyud ni kalibutan. Kaduang punto, ang atong kinabuhi anaa sa kamot sa Dios. Numero 2, ang atong kinabuhi anaa sa kamot sa Dios. Sa libro sa Job 12:10 nag-ingon diha, anaa sa iyang kamot ang kinabuhi o ang gininhawa sa tanang binuhat, apil na ang sa tao. Dugang nga na to sa Genesis 3:19, nag-ingon diha, kay sa iyo ta kagikan, sa iyo ta kausab mo balik. Agoy, tanawa ragod mga igsoon, no? Kana pong sa Ginoo, ang pong sa Ginoo igsoon, dili ra babakakon. Ang pong sa Ginoo, mag-ingon diha, mahanaw ang kalibutan, mahanaw ang tanan, butang dis kalibutan, pero ang iyang pulong dili kayo mahanaw. Magpabilin yun nga matinud-anon o matuman gayon. Kung ana ang punto sa atong panginabuhi di sa iyo dayton, kinahanglan sabto nato nga ang atong kahimtang di sa yuta temporary ra gyud. Ang atong angay andaman
Bueno, maayo man nga mag-andam ta di sa atong mga buluhaton di sa yuta. Tama man gyud ko na. Pero labaw sa tanan. Labaw sa tanan. More than anything else, we should be preparing for our eternal destination. Mas hinungdanon, mas importante nga ato gayong pangandaman sa saktong pangandam ang atong destination sa eternidad. Kaya nga no, dili sa yuta, pila ka katuig mo puyo dribe. 100 years? 200 years? Adi naman siguro kabot. Putanta 100 years. Pero itandi ni mo na sa imong kinabuhi dito sa eternidad, igsuon. Forever and ever. Walay kalendaryo dito. Walay relo dito. Walay adlaw, walay gabi, walay panahon dito, walay oras. It's forever and ever. Thousands and millions and millions and millions and millions and millions and millions of years. Forever and ever. Na, kung kana ang kahimtang din sa tao, angay nga atong tagaan og saktong pangandam sa atong kinasing-kasing, sa atong saktong pauna-una, ang atong direksyon sa kinabuhi sa eternidad. Dili kita pwede magbuot-buot sa atong kinabuhi diri. Di ta pwede magpatigas-tigas sa atong kasing-kasing sa atong ulo diri. Naampong sa Ginoo nga nagatudlo ka nato unsaon pagpangandam sa atong destinasyon sa eternidad. Oo. Yatag na sa Ginoo. Kanang Biblia giingon B-I-B-L-E. Basic instruction before leaving earth. B, basic. I, instruction. B, before. L, leaving. E, earth. Basic instruction before leaving earth. Nakada sa Biblia. Unsay dapat natong buhaton, una kita mo panahon ng kalibutan. Salamat sa Diyos. Naku, dungangan ito sa numero 3 na puntos. Numero 3, mga dumudoong langyaw, estranghero lang kita ning kalibutan. Oo, tinuod na igsuon. Sa unang Pedro 2:11 nagaingon niya, mga hinigugma, ang kalibutan dili ninyo tinuod nga puloy anan. Uy, atong usbo ni, kay importante kay ni. Mga hinigugma, ang kalibutan dili ninyo tinuod nga puloy anan. Mga dumudoong, dayuhan, foreigners, strangers lang ta ning kalibutan. Busa, nagapakiluoy ako kaninyo nga biyain ninyo ang daotan nga mga tinguha sa inyong lawas nga nagasupak sa inyong espiritu. Salamat sa Diyos. Mga igsoon, tataw kayo ang pong sa Ginoo igsoon nga ang atong kinabuhi dinhi dili lang kit permanente diri. Temporaryo ra ta diri. Mga langyaw ra ta diri. Mga foreigners lang ta diri, passing through ra ta. Puriso mga igsoon, tungod nga na nga lumalabay ra man ta ning kalibutan, ngano man gyud ta madani, mailad, mutapot, mo uyon ta sa kalibutan. Ang normal na panginabuhi sa tao baya, with all due respect, ang iyang pangunahuna, puro kalibutan nun lang. Diri, kwarta, material. Karon. Huwag ipagpananawon. Unsaon na lang ang akong kinabuhi, human aning kalibutan. Kinabuhi ko dis kalibutan. Igsuon, ang Biblia, dili bakak. Si Kristo dili bakakon. Si Kristo, di lang kay ang Biblia nagaingon nga tinuod siya, naidaghang ebidensya. Mga archaeological findings, mga historical findings sa mga manunulat na mga dili reliyoso. Mga historians nga dili religious historians nag-ingon nga naay tao diri na tao dis kalibutan nga hinganan og Hesukristo nga giilang nga Misayas sa mga gitawag nga pundok na Kristiyanon nga gipatay ni Pilato, gilansang sa cross, gilubong apan sa tuo ka adlaw nabanhaw. Tanawa. Klaro kayo, di yun na bakak.
ng mga igsoon kung ato ng sabton sa saktong pagsabot nga lumalabay ra dayta diri, di ta pwede nga magpakimatay gud sa kalibutan, makigpatay pa ta sa kalibutan, makig-away pa ta tungod lang sa kwarta, makig-away lang ta tungod sa mga material, yuta ba da negosyo unsa ba dinha, nga ang atong relasyon sa atong panimalay, relasyon sa atong isikataw, relasyon sa komunidad, wa na. Basta kay ato lang maangkon ang material nga butang. Igsuon, kung nasakto ang atong nasabtan, puriso karong atong mga panudluhan karon, nagsugod kita sa basic pagpangandam kaysa mga umaabot nga mga video, tun-an nato ang step by step. Magsugod ta sa number 1, number 2, number 3, unsa ang saktong lakang panginabuhi biyahe diri sa yuta nga makalusot yun ta dito sa eternidad nga pasado. Tanan man ta mulusot sa eternidad. Kaya nga no, mga matay magid ang tanan. Oo. Pero ang dakong pangutana kung asa ka dito magpermanenteng address sa eternidad. Dito ka ba sa taas? Hayahay? Kauban sa Ginoo? O dito ka ba sa ubos? Nga nagkagadlay-gadlay? Uspon ko ha? Tananta, mulusot yun ta dito sa gitawag nga eternidad. Kaya nga no, mga matay man kita. Kaning atong lawas, gikan man sa yuta, mubalik na sa yuta. Ang atong espiritu, kay gikan man sa Ginoo, mubalik sa espiritu sa Ginoo. Ang atong kalag, ang atong tinuod na pagkatao, mo nang hukman sa Dios ng atong binuhatan diri sa yuta, uyon sa iyang kabubuton. Mo nang sabto nato igsoon nga samtang niya kita sa yuta buhi, mo ni ang panahon nga gitawag og grasya sa Dios na gitagaan tag panahon sa Ginoo, pinagi siyang grasya og kaluoy, mahintawon kita, mahigmata kita sa atong pagkatulog o gibutahan mata sa yawa, nga makakita tag kahayag diya kang Kristo Jesus nga naaday kapasayloan, naaday kaluwasan nga gihatag sa Ginoo para kanato na moabot ang panahon nga kita mo termino diri sa yuta, makalusot in taon kita dito sa eternidad, uban dito sa iyang luna dito sa paradiso. Mo nang ang atong panahon diri sa yuta igsoon, mo nang gitawag nako grace of life, grasya sa kinabuhi diri sa yuta samtang buhi pa ta. Ginaproseso nato ang atong kinabuhi ha. Kita mismo ang naga-proseso because naamantay katungod. Gitagaan taong gitawag og free will. Naatay katungod sa pag-desisyon, pag-uyon, pagtuman sa mga mando sa Dios. Ang Ginoo gugma. Di gyud sa mo pilit ka to, mo nang gugma ang Dios. Gusto sa Dios na kusang loob. Pinagi sa atong gugma, magpahiubos kita, nga mo surrender kita diya kaniya. Nga mutuman ta diya kang Kristo Jesus sa tanan niyang mando. Na pinagi sa iyang grasya o kaluoy, makabaton kita og kaluwasan nga hingpit og tinuray. Mo na yung gitawag nako grace of life ang atong kinabuhi di sa yuta. Nga kung ikaw igsuon diha naminaw karon, mahigmata ka na nga uy, tan-awa tong mga bangitan na mga tao nga nangamatay na no, ex-Premier Minister Abe sa Japan, ang unang asawa ni Trump, o katong mayor dito sa Lamitan, o si kanhing Presidente Ramos, nangamatay. Napuduban sa mga news diyan ang mga batanon pa, mga artista nangamatay bago lang. Mga amigo ninyo, mga kailan ninyo, tungod sa coronavirus, tungod sa sakit, disgrasya, nangamatay. Tananta, mga matay mong kita. So mga igsoon, karon nga buhi pa ta, gitagaan tag grasya sa Dios na pinagi niya ning atong panudluan sa video, mahigmata ta. Matanggal ang atong kabulagon diya nagihatag sa yawa, gibulagan ta sa yawa. Mo man ang trabaho sa yawa, bulagon niya ang kalibutan para dili makakita sa kahayag sa Ginoo.
So angay mga igsoon, ang akong hangyo diya kaninyo, dili baya tiyaon yung gitawag na itong pagpangandam sa atong espirituhan ng biyahe. Seryoso ka ni igsoon, kaya nga no, paglusot nimo dito, pagkapatay nimo, hukman ka naman dayon. Atong tanawan ha. Sa mga Hebrehanon 9:27 nag-ingon diya. Mga Hebrehanon 9:27 nag-ingon diya. Ug ingon nga nakatakda nga ang tao mamatay sa makausa, ug human niya na mao ang paghukom. Tanawa? Hebrehanon 9:27. Ug ingon nga nakatakda nga ang tao mamatay sa makausa, ug human niya na mao ang paghukom. Mamatay kay igsoon, pagkapatay nimo automatic na kay paghukom. Kay nga naman ang tao daghan mag-atraso, ang tao daghang kaso. Ngunang kinahanglan kag abogado. Kay daghang atraso sa Ginoo eh. So nga tong abogado way lain kang Ginoo si Kristo. Na kung dili ka nag-surrender kang Ginoong Kristo, wa ka nagpahiubos. Wa gyud ka mo surrender kaniya. Wa nimo siya ilhang nga Dios hari na mangluluwas nimo. Wa kay abogado, pagkatubag nimo sa amahan. O unsa man nimong katungod nga musulod ka diri sa akong ginharian, kinsa may imong abogado? Wala, Lord, wala gyud Lord. Na, wa na abogado. Dito na, sa ubos. Dugangan ko na sa libro sa Roma 14:12. Okay? Roma 14:12 nag-iingon diya. Mao kini ang hinungdan nga ang matag usa kanato madubag sa Dios sa iyang gibuhat dinhi sa kalibutan. Mao na ha? Roma 14:12. Mao kini ang hinungdan nga ang matag usa kanato madubag sa Dios sa iyang gibuhat dinhi sa kalibutan. Ang igsoon, ang pung sa Ginoo tataw kayo. Nga tagaantag usa ka kinabuhi, kasalan ta mamatay, pagkawan na hukbanta. Unya ang pung sa Ginoo yun nga ang tanan natong binuhatan diri sa yuta manubag kita. Tanan natong binuhatan diri nakalista na. Tanan natong mga panulti magsulti tag binastos, sulti tag binuang, nakalista na dito. Tanaw tag mga binastos, tanaw tag mga dili maayo, lista na dito. Himo kag mga sindikato, himo ka og mga illegal na mga butang, himo kag mga immoral nga butang, nakalista na dito. Manubag kag tanan. Wa gilusot. Malusutan nimo ang tao. Malusutan nimo ang imong pamilya. Imong asawa, imong bana, imong anak, tanan ba diha, imong nga tao. Oy, pero igsoon sabta nga sa Dios way makalusot. Kaya ang mata sa Dios nagatan-aw gyud 100% 24 dias sa atong kasing-kasing. Ang kasing-kasing nato ginatanaw niya makita, tataw gyud tanan. Mo na nga akong hangyo mga igsoon. Akong pagampo nga apil nako. Mo nang naglingkod ko diri igsoon. Kay nakikistorya ko kaninyo kinasing-kasing. Apil ko ni ani. I am no better than any of you. Parehas na tani ani mag-igsoon, nangitag kaluwasan, gat naning kamot, work out our own salvation with fear and trembling. Aning kamot ta. Uban ang kahadlok o kakurog nga ang atong kaluwasan mahingpit gayon. Walay sikat diri igsoon. Ang sikat, usa lang sikat si Ginoong Kristo. Mo na ako, nakikistorya ko kaninyo kinasing-kasing, nga mahinaw ta, uban ko ni ani, nga dili kita maangin, mailad, matunto, sayawa, sa iyang mga pamagi. Samtang napahigayon mag-ison, ako kamong awhagol. Please, in the name of Jesus Christ, magpahubos ta, maghinulsol ta, maningkamot kita. Sa mga umaabot na mga video na ito, maigsoon, pakanda mo, inyong Biblia, notebook, sulat mo diha, kaning atong video, review-reviewhan ninyo. Ako, gatuon ko, sige, review, basa, review.
Kay wala may sikat ka nato igsoon. Kinahanglan man kaning atong utok, atong kasing-kasing, atong yun ning pukpukon, dutlan, tanuman, injeksyonan og mga pung sa Ginoo. Kung mao na ang atong pagsabot sa atong kinabuhigson, dapat magmainampingon kita, mapaubsanon, magpatudlo, ug matinumanon sa mga mando sa Dios. Ayaw mo paminaw ka nako, ayaw mo tuo ka nako, dito ra ta maminaw kang Ginoong Kristo, dito lang ta motuo sa iyang mga pulong, kay ako sama ra pod kaninyo nangitag sakto, puro, genuine nga kaluwasan pinagi kang Kristos. Mga igsoon, una ta magbulag-bulag, ako lang yung i-emphasize igsoon. Ayaw ninyong isugal ang inyong kinabuhi. Hilabi na kita mga ginikanan, please, sa ngalan ni Kristo, sabtabaya ng inyong pamaagi sa kinabuhi, madamay ninyo ang inyong pamilya, ang inyong mga anak, ang inyong mga apo, kung namo mo'y mga apo, damay. Kung di mo mga lagad, damay. Pero kung mga lagad mo mga saktong pagpangalagad, ha? Di lang kay pangalagad, saktong pagpangalagad, saktong doktrina, saktong panudluan. Salamat sa Diyos nga matagaan ninyo sila og kaluwasan diya kang Kristo Jesus. Buhino mga ison, pinagi sa ngalan ni Kristo, ang gugma sa Dios, ang grasya sa Dios, magauban kanatong tanan hangtod sa kangturan. See you in my next video. In Jesus' name, Amen o Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.